Hey, what's up mga kapatid? Ito na naman po tayo at muling magbibigay ng reaction video and commentary sa mga balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng internet, sa TV, sa pahayagan, sa radyo at saan-saan pa. No, partikular mga kapatid dito sa West Philippine Sea. So ang video panonoorin natin ay mula kay Philippine Trending News, yan. At basahin muna natin yung title, Nagkagulo na PBBM, nagtawag ng kakampi. Uy, China kinuha ang West Philippine Sea, Japan at EU rumesbak na mga Chinese inatake. Uy. So etong ating panonoorin mga tol, samahan lang ninyo ako. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Philippine Trending News. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary sa mga balita, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Samantala, muling binigyang diin ng Philippine Coast Guard na hindi intensyon na pagkapadala ng resupply boat sa BRP Sierra Madre ang i-provoke ang China. Paliwanag ni Philippine Coast Guard spokesperson for... Teka, bakit kailangan pa ipaliwanag ng ng Coast Guard yun? Sino naman yung mga pumupuna sa kanila? Ang intensyon nyo lang ba kaya nagpapadala ng supply o resupply para i-provoke ang China? Unang-una, paano mo ipoprovoke yung China? Nandirito ka sa sarili mong teritoryo, di ba? Meron tayo ritong mga dapat ginagawa nang walang pakialam dapat ang ibang bansa, di ba? Nandirito tayo sa sarili nating teritoryo. So pag napapadala ng resupply mission, ipoprovoke sa bagay, nandirito sila kasi nga inaangkin nila yung teritoryo natin, di ba? So sila ang nagpo-provoke sa atin, hindi tayo mga tol. No, siguro yung mga pro-China na naman ang mga sinasabi nila, no? For the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, pinapatunayan lamang ng pamahalaan na sumusunod ito sa pamantayang hindi pagmimilitarize sa kasalukuyang dispute sa West Philippine Sea. Bukod dito ay giniit din niya na paraan ito upang ipakita na walang nilalabag na anumang probisyon ng Pilipinas pagdating sa resupply mission sa Ayungin Shoal, dahilan kung bakit hindi ito gumagamit ng Navy vessels sa tuwing nagkasagawa ng rotation ng resupply mission sa nasabing lugar. Kasabay nito ay tiniyak din ni Tariela na nanatiling ligtas ang kanilang isinasagawang operasyon para sa BRP Sierra Madre at tanging ang pagiging agresibo lamang aniya ng mga barko ng China ang problemang isinasaalang-alang nila. Kung maalala una rito, iniulat din ni Philippine Coast Guard na matagumpay na nakapasok ang tropa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa kabila ng bantang dulat ng China Coast Guard maging ang Chinese Maritime Militia vessels sa naturang lugar. Samantala, nanindigan naman ng Pilipinas na hindi mapipigilan ng sangkaterba man na barko ng bansang China ang isinasagawa nitong resupply mission sa BRP Sierra Madre na nananatili pa rin sa Ayungin Shoal. Itong binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Midel Aguilar, kasunod rin ng ulat na mayroong halos 40 barko ng China ang namataan sa paligid ng Ayungin Shoal. Pagbibigay diin pa ni Aguilar, lehitimo ang mga ginagawang operasyon ng Pilipinas at hindi anya ito maaaring pigilan ng sinuman. At nakakahiya naman siguro tayo mga tol, no? Kung nandirito tayo sa sarili nating teritoryo tapos napigil tayo ng mga mananakop na dayuhan mga tol. 'Di ba? Kahiya-hiya 'yun para sa ating bansa at sa kasasandatahang lakas natin. Kasi hindi kayang protektahan yung ating soberanya kapag ganun, 'di ba? So sabi rito, binigyang diin, no? Na hindi kahit na gaano pa karami o sangkaterbang barko man ang ipadala rito ng China ay hindi tayo mapipigil. Dapat, no? Yan ang dapat. Isaan niya ito sa pamamaraan upang maipakita ng ating bansa ang buong maging sa buong mundo ang mga hakbang ng Pilipinas ay mayroong jurisdiksyon at sovereign rights sa Ayungin Shoal na pagtataguyod naman sa rules based doon sa international orders. Samantala, bukod dito, ginigit din ni Aguilar ang responsibilidad ng pamahalaang Pilipinas sa mga tropa ng militar na nakadeploy naman sa BRP Sierra Madre, partikular na sa kanilang pangangailangan na kinakailangan may pagkaloob. Kasabay nito, nanindigan din siya na nananatiling legal at mapayapang ginagawang resupply efforts ng pamahalang Pilipinas at magpapatuloy din anya ang Armed Forces of the Philippines sa supply information ito sa BRP Sierra Madre. Nagpahayag naman ng suporta ang ibang mga bansa para sa Pilipinas kasunod muli ng nitong paghahain ng diplomatic protest. Ito ay ilang araw mula nang iulat ng Philippine Coast Guard at Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang panibagong pambobomba ng tubig ng China sa mga resupply boat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga bansang nagpahayag ng kanilang pagsuporta ay ang Australia sa pamamagitan niya ni Australian Ambassador to the Philippines,
At kaugnay nga niya, nanawagan ng naturang ambassador na respetuhin ng China at ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Maliban sa Australia, naglabas din ng suporta ang United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na humihiling na magkaroon ng bukas na Indo-Pacific region at ligtas mula sa panghaharas ng China. Maging ang mga ambassador ng Japan at United Kingdom na nakabase sa Manila ay una na ring nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa naging aksyon ng nasabing bansa. Bago nito, naglabas na ng panawagan ng European Union, the Netherlands at gayon na rin ng Germany na magkaroon ng kapayapaan sa West Philippine Sea sa pamamagitan yan ng pagkapatupad ng pagrespeto sa UNCLOS at gayon na rin sa 2016 Arbitral Award. Ito nga yung Sana ipakita din ng UNCLOS mga tol, no? Kung sino-sino man yung mga namamahala doon. Ipakita rin sana nila na dapat talaga silang irespeto o karespe-respeto rin sila. Kasi kung ganyan, di ba? Ano bang gagawin ng China, di ba? Ano bang gagawin ng China? Wala naman nagpapatupad ng batas. Dito nga sa Pilipinas mga tol, di ba? Sabi na nga bawal dumaan dito sa daanan na to. Ang dami pa ring dumadaan di ba? Ganun talaga di ba? Matitigas ang ulo ng mga tao Ito pa kayang bansa na merong talagang gustong sakupin. Kailangan meron talagang magpapatupad ng batas at kakastigo sa kanila para tigilan nila yung ginagawa nila. Dahil talaga sobrang labag na sila di ba? Labag na talaga sila. Balikan natin ng onte. Pagrespeto sa UNCLOS at gayon na rin sa 2016 Arbitral Award. ito nga yung hindi naman daw kasi nagbibigay ng low tide ng teritoryo, ang low tide elevation. Bakit kiniklaim ng China na kanila yan? Bakit nila kiniklaim na teritoryo daw nila yan? That's a load of crap you're shoving into the minds of the Filipino people. For what reasons? For political reasons? I don't know. Bakit yung ganun? Bakit ganun ang sinasabi nyo? Hindi ko naiintindihan. Another thing is UNCLOS. Very, very important itong UNCLOS na to. Napaka-importante. Kasi sa UNCLOS, mga kotsero, ito, papakita ko sa inyo yung UNCLOS. Sinasabi dito yung ating mga karapatan sa ating sariling exclusive economic zone. Ano yung sinabi sa karapatan natin, sa mga karapatan natin dyan? Sovereign rights for what? At sovereign rights. Hindi naman pala natin teritoryo Di sovereign rights lang. Oo na, sige na, sovereign rights. Walang problema. Pero para saan yung karapatan? Sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for economic exploitation and exploration of the zone, such as production of energy from water, currents, and winds. Mga binasa niya, di ba? May nagsasabi, hindi naman kasi teritoryo ng Pilipinas, sovereign rights lang. Okay, sige, sovereign rights. Yan yung sovereign rights natin. Ang tanong, may sovereign rights ba dyan ang China? Di ba? Ang dami kasi mga, mga pro-China, napilit pa rin talaga nilang ipinagtatanggol yung bansa nila. Di ba? Bansa nila hindi naman ng mga Pilipino yung mga yun Kahit sabihin nilang Pilipino sila, hindi sila mga Pilipino. Saan ka nakakita ng Pilipino tapos iniiwan mo sa ere yung bansa mo, di ba? May karapatan tayo dyan. Tayo lang dapat ang pwede dyan. Karapatan na yan. Kaya nga easy. Next, jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention. The establishment and use of artificial islands. See, tayo nga may karapatan magtayo ng artificial islands dyan. See? Tayo may karapatan dyan. Marine scientific research, protection and preservation of marine environment. Lahat yan, karapatan natin. Ano pa ang mga karapatan natin? Ito. Diba may binanggit marine and preservation ng marine environment, diba? So, ang sabi ng mga pro-China, mga tol, ito isa to sa mga napanood ko sa video nila. Doon sa may Scarborough ay binabantayan daw ng China. Bakit China nagbabantay doon? Ang may karapatan lang doon Pilipinas. Diba? Yung mga pagtatanggol nila, baluktot din Protection and preservation of marine environment. Lahat yan, karapatan natin. Ano pa ang mga karapatan natin? Ito, rights and duties of states. In the exclusive economic zone, all states, whether coastal or landlocked, enjoy, subject to the relevant provisions of this convention, the freedoms referred to in Article 87 of navigation and overflight. Ito na lang kasi ito yung relevant sa topic natin. Of navigation and overflight. Ano ibig sabihin yan? Pwede natin gamitin yung lugar na yan without being prohibited. May karapatan tayong dumaan-daan dyan na hindi pinipigilan, hindi binobomba, hindi binabangga. Nasa atin yan, mga kotsero.
How will China, ito, Ang problema ng Pilipinas, mga tol, nakasaad na yan, nakalagay na yan, pero hindi natin ine-exercise yung karapatan na yon. Hindi natin pinapractice yung karapatan na yon at pumapayag tayo na ganyan-ganyanin na lang tayo ng China dahil ayaw nating mag-escalate yung tensyon. Pero ang tanong, hanggang kailan na tayo magiging ganyan? 10 taon, 20 years, hanggang 100 years, hanggang sa wala na talaga mangyari, mga tol. 'Di ba? Hindi kasi pwedeng mabigyan ng permanent solution kung ang gagawin natin iwas lang ng iwas, 'di ba? kasi sinabi ng China, 2 small transport ships and 3 Philippine Coast Guard ships illegally entered. How? Hindi nyo nga si exclusive economic zone yan. Hindi nyo rin teritoryo yan eh. Bakit kami magpapaalam sa inyo? Hindi nyo naman teritoryo yan. Tigas ng fez ng mga komunistang China. The CCG lawfully monitored. How? Anong lawful monitoring ang pinagagawa niyo doon? Wala. Pero nagsalita na naman ang mga iba't ibang bansa dito. Ay, hindi, bago tayo pumunta muna natin to. May dinagdag pa na balita na sinabi ng ating NTF-WPS tungkol sa nangyari na yan na ina-undermine daw ng China ang international laws. Samantala, sinseridad ng China sa mapayapang dialogue kinwestiyon ng National Task Force sa West Philippine Sea. Idetalye mo, Questionable naman kasi talaga. Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Miskaya, lalong nalalagay sa alanganin ng mapayapa sanang pag-uusap ng Pilipinas at ng China patungkol sa West Philippine Sea. Taas na kasing kine-question ngayon ng National Task Force ang sinsideridad ng China kasunod na ng patuloy nitong illegal na aksyon sa teritoryo ng bansa. Ayon sa NTF-WPS, consistent ang China sa mga respective aktibidad kung saan pinahuli niya ay paggamit ng water cannon sa supply vessel na ML Kalayaan. Matatandaan sa panayam din ng DZRH, ipinunto ng security analyst at French studies expert si Professor Mel Banlawi na lamang nagtensyon sa WPS mula na ihintupan samantalang ng Pilipinas sa bilateral talks sa China habang pinarami naman ito ang EDCA sites kasama ng US military sa Kapuluan. Bago ang pinakabagong water cannon incident, binangga ng CCG vessel ang Unay Zunay 2, isa sa 2 kinontratang bangka ng Armed Forces of the Philippines para magatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Pinalitan ito ng ML Kalayaan kaninang umaga na siya namang ginamitan ng kanyo ng tubig ng China. Sabi ng MTF, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa katapangan ng rotation Edniel, sa supply team ng AFP. Lakay. Edniel, ayan, anong sabi mo? Anong report? Yung nakita natin sa video, may kasama pang pambobomba ng tubig yon, hindi lang nailabas? Water cannon incident, Lakay, ang pinakahuling nangyari ayon yan sa National Task Force West Philippine Sea. Pero importanteng matake note, Lakay, na hindi naman tinukoy kung may natamaang barko o may natamaang Pilipino. Pero ang sinasabi ng NTF-WPS, gumamit ng water cannon itong China sa ating isa doon sa mga resupply boat, yung ML Kalayaan. Mukhang idinirekta doon, Lakay, yung water cannon sa pagkakataong ito. Kung matatanda natin mga kababayan, Agosto, nang unang gamitan ng water cannon, itong mga barko ng Pilipinas dyan sa pinagagawa sa teritoryo mismo ng bansa ay pinatrasta na rin ng Pilipinas hanggang ngayon sa itong pinakabagong pangyayari dyan sa Chinese Foreign Ministry. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. So yun nga kasi mga kutsero, ina-undermine ng China yung efforts to maintain the peace and stability of the whole area, yung buong South China Sea. Kasi nanggugulo sila dun eh. Inoccupy nila yung buo. That's a load of crap right there. Kaya mga kutsero, nagsalita na naman yung mga ibang bansa. Nations EU back PH again after latest sea incident with China. US, Australia, France, and the European Union were the first countries that expressed renewed support and concern for the Philippines after the incident that took place in the waters of Ayungin Shoal on Friday morning. Of course, syempre si Mary Kay Carlson ng Amerika. Harassment, China's continued harassment. The Philippines successfully and lawfully resupplied the forces on the BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal located wholly within the Philippines EEZ. The US and the Philippines stand together as friends, partners, allies for a free and open Indo-Pacific. Australian Ambassador si HKU, sabi niya, upholding international law, especially UNCLOS, yung pinakita ko kanina, is fundamental to international peace and security. We call for UNCLOS to be respected. That's another one. Si France, today again, the resupply mission to BRP Sierra Madre faced dangerous, deliberate obstacles in the Philippines EEZ but was eventually successful. Of course, si EU,
EU Ambassador Luc Veron also reiterated the bloc's support for the Philippines on calling for the observance of international law in the South China Sea. Alam nyo mga kutsero, hindi, it's a pipe dream. Titigil ang China dyan. Hindi titigil ang China dyan. Kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin, hindi titigil ang China. Bakit? Kasi ganun sila kakups. At saka isa pa, paano sila titigil? Wala ngang kumakastigo sa kanila. So parang malaya silang gawin kung ano yung gusto nilang gawin. Puro puro pagsaway lang ang ginagawa sa kanila. Pero yung tipong talagang papatawan sila ng kaparusahan sa paglabag nila sa pinag-uusapang batas na yan, kung meron nga ba talagang batas na yan. Kasi sabi may international law na nilalabag nila pero wala silang parusa. So ano, para saan yung batas na yun? 'Di ba? Dapat ang normal kapag may nilabag kang batas, may kaakibat na parusa yan 'di ba? Pero wala. So bakit sila susunod diyan sa batas-batasan na 'yon? Isa pa, 'di ba? Ang patuloy na ginagawa ng Pilipinas, nakaka 126 na daw tayo na diplomatic protest, mga tol. Biruin mo, balak pang dagdagan ng gobyerno natin na gawing 127, umabot ng 500. Hindi naman pinapansin ng China 'yun 'di ba? Baliwala naman sa kanila 'yun So tayo nagsasayang lang tayo ng diplomatic protest natin, ng effort natin. Pero baliwala 'yun, mga tol. 'Di ba? Hangga't hindi tayo talaga tumitindig diyan, puro ganyan tayo. Tayo yung nag-iisip na hindi tayo nagpo-provoke sa kanila Hindi. Mga tol, sa ibang bansa kapag pumapasok ang barko ng China, talagang binobomba sila, binabangga sila, pinapalaya sila. Sa atin wala Tayo talaga tumatakbo Ganun sila ganun kakapal ang mukha nila. Ito mga komunistang Chino na to. Grabe sila, ibang level, di ba? O sasabihin, may historic right kasi sila dyan, sila ang unang may-ari niyan, etc. Sabi ng Sige mga na lang, wala namang napatunayan. Pero granted, may territorial and sovereign claim sila dyan sa West Philippine Sea. Sabihin na natin ganun. Ba't pa sila pumirma ng UNCLOS? Alam naman natin, by virtue of UNCLOS, na sinabi din doon sa PCA ruling, mai-extinguish ang lahat ng iyong claims. Ano sa ruling yun Nasa decision ng UNCLOS yun ng PCA Permanent Court of Arbitration. So, paano? Paano ngayon? So, mga kutsero, ulitin ko lang. Dito po sa usapin ng Philippines at China, I always say this na you set aside sana ma-set aside natin yung ating political biases. Kung ikaw ay loyalist, kung ikaw ay DDS or Dilaw or I don't know, whatever your political ideology is, I don't care. Pero sana, suportahan natin ang ating Coast Guard dito, suportahan natin ang ating AFP, dahil kung hindi natin sila susuportahan, mga traidor talaga tayo, guys. Tama, no? Kasi mga tol, for example na lang, ikaw DDS, Duterte diehard supporters kung tawagin, mga tol. Syempre, Digong, kaibigan ng China. So ikaw, ayaw mo rin sa mga Amerikano. Gusto mo sa China rin, mga tol. So alisin muna natin yung mga ganyan. Wala naman tayong problema. Basta Pilipino ka, dapat suportahan mo yung Pilipinas. Hindi Amerika, hindi EU, hindi China lalo, mga tol. Kasi kung hindi natin susuportahan itong ating kasundaluhan, itong ating gobyerno ngayon na gumagawa ng effort para ipagtanggol o para makuha na talaga natin kung ano yung atin, tulad nga na sabi ni Coach Jarrett, taksil ka talaga, 'di ba? So bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.